Engineer Romel, narinig po ba? Malakas, Der. Malakas. Okay po. At tayo po ngayon ay nasa pag-aaral po no, ng mga salita po ng Diyos. At basahin po muna natin ang Book of Colossians chapter 3, verse 1 up to verse 15. Sabi po sa mga salita po ng ating Panginoon sa pagkaitan po ni Pablo, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Verse 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime when ye lived in them. Verse 8, but now ye also put off all these, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, band not free, but Christ is all and in all. Verse 12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Verse 14, and above all these things, put on charity, which is the band of perfectness. Verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. Manalangin po tayo mga kapatid sa ating Panginoon, Amang Banal. Marami pong salamat o Diyos sa inyo pong itinakda sa araw na ito, araw po ng aming fellowship, araw po ng aming pagpapalakasan o Lord God, nawa pagkaluban mo kami ng masaganang pagkaunawa ng inyong pong mga salita. Ang banal mong Espiritu nawa ang siyang magtuturo sa amin, sapagkat tunay nga po na wala po kaming magagawa o Diyos kung wala po kayo sa aming mga buhay. Hayaan niyo po Lord na kayo po ang siyang maitaas at kami po ang siyang maibaba. Salamat po na marami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Ang topic po natin ngayon ay may kinalaman po sa tinatawag na put off the old man and put on the new man. Okay? Sa wikang Tagalog ay alisin, no?
ang lumang pagkatao at ilagay ang bagong pagkatao. So bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon, napakahalaga po ang aral na ito sapagkat ito po ay tinuro po, no, ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo na kung saan ay while Paul was still in prison, no, in Rome, no, na kung saan ito po ang sulat na ito ay nasa kulungan pa po yung ating kapatid na Pablo doon po sa Roma during the time, no? And he sent Tychicus to deliver 3 letters, no? At kanyang pinadala, no? Inutusan si Tychicus na i-deliver o ihatid, no? Ibigay ang 3 mga sulat na sinulat po ni Pablo. Saan po dinala? Number 1 at Ephesians, number 2 Colossians, and then of course sa ating kapatid na si Philemon. No? Ito pong 3 sulat na ito ay napakahalaga. Bakit? Because of the problems in the church of Colossus, St. Paul's philosophy inside the church being taught there, no? Kung saan ay, ang problema po ay nakikita po ni Pablo na kahit po sa kulungan siya, of course, kahit sa kulungan siya, marami siyempre mga kapatid na nagre-report po sa kanya na may mga ibang katuruan during the time sa loob po ng church, no? Ito po yung problema sa church ng Colossus, na kung saan merong mga false philosopher, no? Na kung saan sa loob po ng church. So, sa church po ng ating Panginoon, di po talaga maiwasan po yon. Minsan, may mga pilosopo na mga mananampalataya, no? Na kung saan po ay atin din pong na-encounter sa atin pong pangunguna sa gawain po ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung ating babasahin ang Colossians chapter 4, verse 7 up to verse 9, atin po doon makita kung paano po inutusan ni Pablo si Tychicus na dalhin, i-deliver po. Ito po yung 3 sulat po nito. Ano po ba ang mga itinuro during the time, no? Ng mga ibang mga nagtuturo doon po sa church ng Colossus. Of course, nakita po ni Pablo na yung tinatawag po na Gnosticism, no? Na kung sa Greek word ay Gnostis, no? Na ang ibig sabihin, knowledge itself. No? Yun po kasi delikado, yung meron kang kaalaman sa sarili mo, no? Hindi yung kaalaman ng ating Panginoon. Okay? Bagasano, nagtitiwala sa sarili na talagang alam na niya ang lahat ng mga bagay. Kaya ang resulta po ay hindi na po na napag-aralan o hindi na po na ibahagi yung mga katotohanan po, no? Ng ating Panginoong Diyos na buhay, no? At ito po ay bunga ng impluensya po ng mga pilosopo during the time, sa panahon po nila ni Pablo, na ang paniniwala po ng Gnosticism, hindi sila naniniwala na nananahan kay Kristo ang buong pagka-Diyos, no? Sa laman. Hindi sila naniniwala roon. But tayo naniniwala po sapagkat ang sabi po sa Colossians chapter 2 verse 9, sandali ko pong basahin po sa inyo at samahan niyo po ako mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 9, sabi po dito ni Pablo, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, no? Sapagkat sa Kanya ay nananahan. Sinong Kanya? Sa ating Kristo.
sapagkat sa kanya ay nananahan ang buong kapunuan ng pagkadiyos sa katawan. So malinaw na ang ating Panginoon Kristo ay nakatawang tao at nananatili po ang kanyang pagkadiyos sapagkat siya po ay banal, hindi nakasala, at atin po nakita ang kanyang kapangyarihan during the time. Kaya dito po ay yun po ang paniniwala ng mga Gnostics, no? At hindi lamang po yun, no? Meron din Gnostics, no? Bukod doon ay meron pang tinatawag na asceticism, na ibig sabihin yung mga naglilingkod sa Diyos na nagkaroon po ng tinatawag na worldly pleasure, no? Mga makamundong pagnanasa. Pero ito lahat ay kinonter po sila ni Pablo. Yung pangatlo, meron din po tinatawag na legalism, no? Nagtuturo din, no? Ito po yung tinatawag na school of the law, no? Puro batas ng tao ang tinuturo. At itong tatlong ito na nagtuturo ay gusto nila na sila po ang mangibabaw o gusto nila sila po ang masunod during the time dito po sa loob ng church ng Colossus. Subalit, kahit po si Pablo ay nakakulong, mayroon pong mga counter si Pablo sa kanila po mga maling paniniwala, sa kanila mga ginagawa na kung saan yun po ay mga maling katuruan, mga maling practices, no? Mga maling paniniwala sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kaya atin pong mababasa sa Colossians chapter 3, yung tinatawag po na put off the old man, sabi po ni Pablo, and put on the new man. So ito pong paksa natin ngayon mga kapatid. Ngayon po ay mag-umpisa po tayo sa tinatawag po na put off the old man. No? Kailangan natin pag sabing put off, ibig sabihin alisin, tanggalin, iwaksi, no? Hubarin, yung lumang pagkatao ng isang mananampalataya. Okay? Kung paano po ang taon ay nagpapalit, no? From 2023, ngayon 2024 na, dapat hindi lang po ang taon ang siyang papalit. Maging po yung buhay natin sa paglilingkod po sa ating Panginoon, kung merong dapat baguhin, dapat baguhin. Di po ba? Kasi ang katuruan po ng ating Panginoon ay palaging nagpapaalaala na tayo po ay dapat po ay sumunod, no, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tandaan po natin, sa paglilingkod po sa Lord, mga kapatid, ay ang Diyos dapat ang siyang masusunod, hindi dapat ang Diyos ang sumunod sa atin. No, marami ngayon ang gusto nila, ang Diyos susunod sa kanila. Hindi po pwede yon. Bakit? Kapag tayo po ay nilikha lamang ng Diyos, wala tayong karapatan na ang Diyos ang siyang sumunod sa atin, dapat tayo ang sumunod po sa Diyos. Kaya, ito po ang katuruan ng ating kapatid na Pablo ay napakahalaga. No? Sabi po ni Pablo, malinaw po na sa verse 8 ng Colossians chapter 3, dito tayo mag-start ngayon sa Colossians chapter 3 verse 8, yung tinatawag po ng put off the old man. Sabi ko dito sa verse 8, sa wikang Tagalog, katapat ngayon ay alisin din ninyo ang lahat ng mga ito. So kailan daw alisin? Sabi po ni Pablo, ngayon. Hindi bukas, hindi sa sunod na araw,
Hindi sa sunod na linggo. Hindi na sa sunod na buwan, hindi sa sunod na taon. Sabi ni Pablo, ngayon ay alisin din ninyo ang lahat ng mga ito. Ano po ang dapat nating alisin, mga kapatid? Okay? Ito din po ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Colosas. Number 1, yung tinatawag po na pagkagalit, no? Pagkagalit, pagkapuot. Di po ba? Kasi tayo bilang mananampalataya na sa laman pa po, hindi po talaga maiwasan yan na tayo po ay nagagalit. Subalit, sabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, ay wag lang po tayo magkasala. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 26, tungkol po sa anger and wrath. Kung ano po ba ang sinasabi po ng ating Panginoon. Ephesians chapter 4, verse 26, sabi ho dito, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. So binanggit dito yung angry at saka yung wrath, no? Yung galit at puot ng isang tao sa kanyang kapwa. Dapat hindi na po ito manahan sa atin, di po ba? No? Kaya ang sabi po ni Lord, huwag dapat natin hayaan na lumubog pang araw o lumubog ang araw sa ating pagkapuot sa ating kapwa. Dapat nagkaroon na kaagad tayo ng paghingi ng tawad po sa ating Panginoon. No? Yun po ang dapat na hubarin sa mga Kristiyano o alisin, no? Sa mga Kristiyano na dapat ay yung mga galit at buot, wag na po dapat yan manahan sa puso po natin. Okay? Kaya dapat, siyempre, pagka nagkaroon ng hindi magandang kalagayan, mag-usap, no? Mas maganda, mas better na mag-usap po, no? Kaya ang sabi ko dito ay hindi lamang po pagkapuot, galit, pagkapuot, alisin po natin, malisya, kalapastanganan, no? Yung mga malisya sa loob ng church, no? Dapat alisin na rin po natin kasi ito po ang mga bagay na ito ay wala po itong magandang kapupuntahan, mga kapatid, no? Kaya itinuturo po ito sa atin ng ating Panginoon. No? Salaminin po natin ang ating pong mga sarili, hindi lamang kayo, maging ako, no? Lahat tayo, salaminin po natin ang ating mga sarili, na ang sabi po ng Panginoon ay alisin daw yung mga bagay na ito, yung malisya, yung tinatawag po na kalapastangan, no? Sa, of course, mas matindi kalapastangan sa Panginoon, no? Ano po ba ang mga bagay na nilapastangan natin ang Diyos? Siyempre, pagka tinuturo po sa atin ng ating Panginoon yung mga kanyang mga kautusan at atin pong ito nire-resist o nilalabanan, isa po itong kalapastanganan sa harapan po, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Alam mo na yung totoo, and then ayaw mo pa rin gawin, no, sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Ano pa po? Yung tinatawag po na mahalay na pananalita mula sa inyong bibig, sabi po ni Pablo. So kailangan din pala natin to alisin. Kaya nga po, tama po yung sabi ni Elder Benny nung nakaraang Wednesday na less talk, less mistake. No? Kasi po, iniingatan po natin at bago na tayo magsalita, kailangan isipin muna natin kung ito po ba ay nakapagbigay ng lakas, sigla, o nakapanghina po ba ito sa ating kapatid. Kaya mahalaga yung ating pananalita dapat ay maayos, no? Hindi ho mahalay na mga pananalita. Verse 9, sabi dito, huwag magsinungaling sa isa't isa. So ayaw din po ni Lord. Dapat alisin natin, tanggalin natin, no? Sapagkat napakasarap
sa pakiramdam. Napakasarap sa isang tao na nagsasalita siya ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Okay? Dapat totoo lamang yung ating sinasabi, mga kapatid. Sa verse 9, tuloy po natin, nakikita ang hinubad na ninyo ang lumang tao kasama ng kanyang mga gawain. So, dapat talaga hubarin na yung mga bagay na ito, mga kapatid. No? Sapagkat ito po ang kalooban, ang nais po ng Panginoon. Kaya po ito ang sinulat po ni Pablo doon sa Church ng Colossus, sapagkat yung mga binanggit po ni Pablo na ito, ay bali po wala sa kanila. Hindi ho nila ito ginagawa yung mga warnings po ng ating Panginoon. No? Yung mga maling katuruan ang siyang mga itinuturo during the time ng ibang mga kapatid doon po sa church ng Colossus. Okay? So ano pa po? Saan pa po sinabi ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo? Sinabi din po niya sa kanyang sulat doon po sa Ephesus, Ephesians chapter 4, verse 21 up to verse 22. Sabi po dito, kung tunay na siya ay narinig ninyo, sinong siya? Yung ating Diyos, ang ating Panginoon, o ang isang Diyos na buhay, no? Nang sabi ko dito, at tinuruan na sa pamamagitan niya gaya ng katotohanan na nakay Jesus. Tingnan niyo po, no? Tayo din, tinuturuan, no? Katulad ng mga taga-Efeso, tinuturuan din po tayo ng mga katotohanan ng ating Panginoon. Verse 22, na hubarin ninyo patungkol sa dating pamumuhay ang lumang tao. So, ito po ay utos ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo na hubarin talaga yung pamumuhay ng isang lumang tao. Ibig sabihin, yung mga pag-uugali ng lumang pag-uugali, dapat hubarin na, tanggalin na po. No? Kung ang ugali natin noon, no? Buong taon, 2023, ay hindi tayo nagbabasa araw-araw. Abay, tanggalin na natin yan. Dapat na tayo magbasa araw-araw. Di ba? So, kung ang ugali natin ay hindi na nanalangin araw-araw, tanggalin na natin. Dapat manalangin tayo araw-araw. No? Huwag po tayo, kapatid, mag-take advantage po sa Lord. No? Kasi may mga Kristiyano, ang ginagawa ay ito. Okay lang naman ang buhay ko, kaya kahit hindi na ako magbasa, hindi na ako manalangin. No? Pagka dumating ang dilubyo sa buhay, at saka na magbasa, at saka na manalangin, at saka na dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi po ganon. No? Ano man ang kalagayan sa buhay po natin, mga kapatid, kailangan mahalaga at ating gawin yung mga utos po ng ating Panginoon. Obligado po tayong sumunod sa ating Diyos, sapagkat siya po ang Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Maging po ang buhay natin, siya pong may-ari. Anumang oras, anytime sa kanyang katakdaan, kaya tayong lipulin. Tandaan po natin yan. Magandang kalagayan mo sa buhay, mayaman ka, marami kang pera, magandang trabaho mo, kaya po yan tanggalin ni Lord, mga kapatid. Kaya ang mahalaga, yung ating mga natutuhan sa ating Panginoon Kristo ay dapat po natin i-apply, atin dapat gawin na nanggagaling po sa ating mga puso, sa ating Panginoon. Kasi pagka galing sa puso, ginagawa po ang mga bagay po ng ating Panginoon. Verse 22, Ephesians chapter 4, verse 21 up to verse 22, sabi dito, nahubarin ninyo. No? Nahubarin ninyo. So malinaw po, no? Hubarin, ibig sabihin, tanggalin, alisin, hubarin.
ano pa ang mga terminong iba dyan, no? At sabi niya dito, ni Pablo, nahubarin ninyo patungkol sa dating pamumuhay. No? Kung ang dati nating pamumuhay, paisi-isi lang sa paglilingkod, dapat ngayon, hindi na po paisi-isi, dapat tuloy-tuloy yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, kaya minsan, tayo po ay nangihina kasi dahil po may mga gawain minsan, hindi po natin binibigyan ng importansya sa buhay po natin. Dapat importante, mahalaga, dapat una ang gawain po ng ating Panginoon. Dahil sabi po dito, malinaw po, no? Nahubarin ninyo patungkol sa dating pamumuhay ang lumang tao na sumasama alinsunod sa panininglang na mga tita. So ang lumang pagkatao pala, talagang sumasama po yan. No? Sa isang mananampalataya, naka-address po ito sa mga mananampalataya, mga kapatid, na kung saan ay marami po mga Kristiyano ay nalinlang, no? Nalinlang. Sabi po dito, sa kanilang pita, sa pita ng laman, mga kapatid. No? Katulad po ng mga Gnosticism, yun po yung mga katuruan, okay lang po sa kanila pagka gumagawa ng mga bagay na yan, no? Na pinagbabawal at ayaw po ng ating Panginoon. Okay? So, dapat po natin alisin, dapat po natin hubarin. No? Wala po itong pagkakaiba sa tinatawag po na separation. No? Separation, tatlo po yun, no? Moral separation, doctrinal separation, and then practical separation. So, wala po pagkaiba. Di po ba? Kaya mahalaga po na hubarin natin, alisin natin ang mga dati nating pagkatao, dating pamumuhay. Hindi lamang po dahil ito po ay 2024 na, kundi ito po talagang utos ng ating Panginoon. Hindi po ito utos ng presidente, mga kapatid. Hindi po ito utos ng pastor. Hindi po utos ng tao. Ito po ay utos ng Diyos. Sa pamamagitan po ni Pablo, na kung saan kanya po isinulat po ito sa mga taga-Epeso, taga-Colosas, no? At maging kay Philemon, kung inyo pong babasahin ang book of Philemon, no? Mga kasulatan, mga sinulat po ni Pablo na kung saan ay napakaganda at dapat po natin gawin sa atin pong paglilingkod na ito. Now, dadako naman tayo ngayon sa tinatawag po na put on the new man. No? Put on, isuot, ilagay, diba? Ano pa pong ibang salita dyan? Ang bagong pagkatao. No? Kaya dapat hindi lamang bagong taon, maging dapat bagong pagkatao, no? Ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, dapat maging masigla tayo, dapat maging matyaga tayo, no? Dapat maging masigasig tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Dapat hindi po mawala yung ating first love sa Lord. Diba ba? Kung niyo po natandaan yung 7 churches sa Revelation, no? Nawala yung kanilang unang pagmamahal sa ating Panginoon. Dapat hindi. Sapagkat tandaan po natin, ang Diyos po ang siyang unang nagmahal po sa atin. No? Siya po talagang unang nagmahal sa atin, mga kapatid. Kaya dapat ang pagmamahal natin sa Lord ay hindi rin dapat yan kumukupas. No? Ano po ang palatandaan na minamahal mo ang ating Panginoon? Yung mga ginagawa natin sa araw-araw dapat nakabatay po yan sa mga nais po at kalooban ng ating Panginoon
hindi lamang nakabatay, kundi dapat lagi po nating isipin na ang mga ginagawa natin, ang Diyos ang siyang malulahati at madakila po sa ating mga buhay. Ngayon, ano po sabi ng Colossians chapter 3, verse 10, mga kapatid, tungkol po sa put on the new man, no? Colossians chapter 3, verse 10, anong sabi po dito? Sabi dito sa wikang Tagalog, at isinuot na ang bagong tao na nabago sa kaalaman ayon sa anyo niya na lumikha sa Kanya. So, isuot po natin yung bagong pagkatao na ang sabi po ni Pablo na nabago sa kaalaman. Of course, kaalaman po ng ating Panginoon. Hindi po natin kaalaman, no? Sa totoo lang, wala naman tayong kaalaman kundi po dahil sa ating Panginoon. No? Ako, sino ba naman ako na magbahagi ng salita ng Diyos? Kung hindi po dahil po sa nais at kalooban po ng ating Panginoon. Sino ba naman tayo? Si Elder Romel, sino ba naman yan na magtuturo sa atin? No? Ang kaalaman po natin taglay, mga kapatid, tandaan po natin, hindi po natin ito kaalaman. Ito po ay kaalaman po ng ating Panginoon. Okay? Na siya po ang lumikha sa atin. Verse 11, ano pa po sabi? Kung saan wala ng Grego ni Hudyo, pagtutuli, hindi pagtutuli, barbaro, sita, alipin ni Malaya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. No? Kaya po, wala na po itong tinatawag na kung ano man ang katayuan mo sa buhay, ang mahalaga. Ang sabi po ni Pablo, si Kristo po ang lahat at sa lahat. No? Kaya sa lahat po natin na mga ginagawa, yung tinatawag po na all things, ang all things po, napakalalim po yan. Some things na lang po yung ibahagi na lang muna natin ngayon kasi napakalalim ng all things, no? Napakalawak. Ano pa pong sabi dito sa verse 12? Isuot sa makatuwid. No? Take note, isuot. Put on. Isuot sa makatuwid. Ano po yung isuot natin? Gaya ng mga hinirang ng Diyos. Walang duda po, tayo ay mga hinirang po ng Diyos. Tayo ay mga tinubos ni Kristo. Tayo po ay mga na-born again. Tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ko dito, isuot sa mga tuwid gaya ng mga hinirang ng Diyos, banal at iniibig ang kaloob-looban ng mga kahabagan. Tingnan niyo po, no? Kabaitan. No? Ano doon isuot natin? Yung kahabagan, kabaitan, no? Kababaan ng pag-iisip, kaamuan, pagbabata. No? Ito pala ang isuot natin, mga kapatid. Kaya mahalaga na maintindihan po natin yung tinatawag po na kahabagan. No? Kapagkat ang Diyos una ang nagbigay sa atin ng kahabagan, mga kapatid, at ang Diyos ang siya nagbigay sa atin ng kabaitan, dapat natin po itong gawin, no? Sa ating pong paglilingkod na ito, mga minamahal. Okay? Kababaan ng pag-iisip, mahalaga po yan. No? Kaya nga sabi ni Lord, ang nagpakababa, ang siyang itinataas ni Lord, at ang napakataas ang siyang ibababa ng ating Panginoon. Okay? So, walang-wala po tayo, no? Kaya dapat magkaroon tayo ng pagpapakumbabang kaisipan sa harapan po ng ating Panginoon. Ano pa? Kaamuan, no? Pagbabata, yung long suffering, no? Yung mahabang paghihirap sa buhay. So, kasama po yun, no? Kasi kung wala kang ganito, hindi ka tatagal sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Mahalaga po ito, mga kapatid. Okay? Ano pa pong sabi dito, mga minamahal? So, verse 13. Magtiisan sa isa't isa. Ito ba? Ito daw ang ano natin, ilagay. Bilang bagong pagkatao, no?
Kaya sa paglilingkod, mahalaga yung pagtitiis. Sama-sama tayong magtiis. Ano man ang mangyari sa mundo, sa buhay natin, dapat pagtiisan natin na maglingkod sa Panginoon. Pagtiisan natin na paghawakan, may paninindigan sa paglilingkod ko sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ano pa? At magpatawaran sa isa't isa. Diba? So mahalaga po yun, mga kapatid. No? Na wala tayong tinatanim na galit sa kapwa kapatid. Tanggalin na po natin dapat yan. Magpatawaran po tayo. Sabi po ng ating Panginoon, kung ang sino ng tao ay may paratang laban kaninuman, kung paano ang pinatawad kayo ni Kristo, ay gayon din ang gawin ninyo. Okay? Kung may tanim ka ng sama ng loob sa kapatid, kakausapin mo yung kapatid ng personal. Yun po ang tamang attitude ng isang Kristiyano. No? Ano pa po ang sabi? Verse 14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay isuot ang pag-ibig ng Diyos na ito ay ang buklod ng kasakdalan. So malinaw, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na binigay niya sa atin, dapat ay isuot natin. Kung inyo po napapansin, ito po ay may mga sinabi po si Pablo na kasama po sa 9 fruit of the Spirit. No, Galatians chapter 5 verse 22. Ano sabi ni Pablo ron? But the fruit of the Spirit is love. No? So, kailangan natin yun, mga kapatid. Okay? So, ito po ay mga sinasabi po ng ating Panginoon na dapat po nating isuot, no, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Ito po yung bagong pagkatao. At di lamang po yun, kundi sabi pa po sa Ephesians chapter 4, no? Ephesians chapter 4, verse 24. Sabi po dito, at upang isuot ninyo ang bagong tao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at tunay na kabanalan. So, malinaw, no? Napakaganda. No? Created in righteousness and true holiness. Si Lord pong may gawa nito. Kaya dapat isuot po natin ang mga bagay na ito, dalhin natin ang mga bagay na ito, gawin natin ang mga bagay na ito. Sapagkat tayo po ay nilalang, no, sa katwiran ng ating Panginoon at tunay na kabanalan. Tayo po kasi ay na-born again na, no? Tayo po ay mga pinanganak na muli, no? Kaya tayo, di ba, tayo ay na kay Kristo na, di po ba? Kaya ang sabi po ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So malinaw po, ang nakipag-isa daw kay Kristo, sabi ni Pablo, siya ay isa ng bagong nilalang. So kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, siya po yun na tayo po ay isa ng bagong nilalang. No? Kaya ang dapat ay hubarin na natin yung lumang mga ginagawa natin, mga lumang ugali natin, mga lumang pamumuhay natin na hindi po angkop, hindi nais ng ating Panginoon, at dapat ay isuot natin yung mga bagay na sinabi po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ano pa pong sabi dito, mga minamahal, sa verse 25, kaya nga itakwil, no? Kaya nga itakwil, alisin, tanggalin, no? Ang kasinungalingan, di ba?
no? Magsalita ang bawat tao ng katotohanan sa kanyang kapwa. Kasama po ito ang kapwa mananampalataya, no? Hindi lamang po mananampalataya, dapat lahat na tao na kausap po natin, maging totoo tayo kapatid. Huwag tayo magsisinungaling kasi ayaw po ng ating Panginoon. Ano pa po sabi? Sapagkat tayo ay mga kabahagi ng isa't isa. Kaya sabi sa verse 26, kayo ay magalit at huwag magkasala. Huwag hayang lumubog ang araw sa inyong pagkapuot. Bilang tao, nasa flesh pa po tayo, nagagalit po tayo, pero huwag tayo magkasala. Ibig sabihin po, agad-agad tayong humingi ng tawad po, no? Sa ating Panginoon. Huwag na po nating patagalin pa, ibig sabihin, huwag na nating palubugin pang araw, o bukas-bukas pa, hindi na nakagad natin na ang tawad po sa ating Panginoon. Kung ikaw may nakasala sa isang kapatid, humingi ka rin ng tawad. Yun po ang pinakamagandang puso na meron tinatawag po na pagpapakumbabang puso sa harapan po ng ating Panginoon. Verse 27, ito ang matindi, no? Huwag magbigay lugar sa dyablo. So dapat, para walang lugar ang dyablo sa atin, dapat lahat ng gawain ng Diyos ay daluhan po natin mga kapatid. Dapat araw-araw tayo magbasa, manalangin, at araw-araw o kung meron man bawat gawain ng ating Panginoon, dapat dumalo po tayo hanggat maaari, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, sapagkat kapag once na hindi natin o bakantihin natin ang ating araw, lalo na sa araw ng linggo, Sunday, yung Lord's Day, no? Ay delikado po. Kaya ang sabi po ni Pablo, huwag na nating bigyan ng lugar ang dyablo. So, dapat intact yung ating buhay spiritual sa ating pong paglilingkod sa Lord. Dapat busy tayo sa gawain po, no, ng ating Panginoon, no? Kaya ang paglilingkod po sa Lord, dapat prioridad yung mga gawain po ng Diyos. Prioridad po sa buhay natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa tinatawag po na conclusion, mga kapatid. Nakita ho natin yung, ang sabi po ni Pablo na put off the old man, no? Alisin natin ang lumang pagkatao at ilagay po natin ang bagong pagkatao. Kaya dapat ang maging resulta po sa ating paglilingkod na ito ay yung tinatawag po na mabuting mga gawa o good works, no? Pag sabing good works, malawak po yan, marami po yan. At ito po dapat ang foundation po natin, no? Sa ating Christian life, sa ating Christian living. Ito po yung tinatawag po na good works, no? At ang paglilingkod po sa Diyos, pagdalo sa gawain, isa po yan sa good works ng isang anak po ng Diyos, no? Ang pagbabasa ng Biblia, isa po yan sa mabuting gawa ng isang Kristiyano. Ang pananalangin, isang mabuting gawa po yan. Hindi lamang yung good works na magbigay ka ng ulam sa kapitbahay, hindi lang po yun, no? Maraming good works, malawak, no? Ang tinatawag po na good works, mga kapatid. Kaya po may mga tinuturo po sa atin tungkol po sa tinatawag na paggawa ng mabuti, no?
Basahin natin Galatians chapter 6. Ano pong sabi ni Pablo? Nang sabi po ni Pablo dito sa Galatians chapter 6, verse 9 hanggang sa sumusunod. No? Sabi dito, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. So malina, huwag daw tayong mahapo, mga kapatid, o mapagod. No? Oo, tinatawag na hinahabol ang hininga. No? Huwag tayong mahapo. No? Mapagod. Okay? Sa paggawa ng mabuti, sabi po ng ating Panginoon, sapagkat sa takdang kapanahunan ay mag-aani po tayo kung hindi tayo manghihina. Kaya sa paglilingkod, dapat huwag tayong manghina, mga kapatid. No? Huwag tayong mahapo sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong manghina, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat every Sunday talagang nandyan tayo, mga minamahal. Okay? Hindi naman masyado importante ang pupuntahan mo. Dapat talagang dumalo ka sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? So ano pa pong sabi dito? Tuloy natin. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, habang doon tayo may pagkakataon, sabi po ni Pablo, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Pag sabing lahat, lahat po ng ating nakakasalamuha. Lahat na ating kausap. Lahat nating tinatawag na kaharap, no, sa ating buhay na ito, mga kapatid. Although hindi mo naman lahat makausap ang lahat na tao sa buong Pilipinas. Di ba? Sino po ba nakaharap o nakapag-usap sa atin kay Presidente Bongbong Marcos? Di ba? Wala naman yata. Kaya hindi naman po lahat. Ibig sabihin ng lahat, ito yung mga kausap po natin, mga pinupuntahan natin, di ba? Lahat na mga yan dapat ay gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Lalo na sa kanila na mula sa sangbahayan ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapwa mananampalataya, di ba? Dapat hindi tayo maging mapait sa kanila, mga kapatid. No? Dapat lawakan natin yung ating kaisipan sa mga bagay-bagay na kung saan po ay katulad po sa sinabi ng Romans chapter 12 verse 3 na may kanya-kanya tayong antas ng pananampalataya. Diba? Hindi ho lahat ay pare-parehas lahat ang pananampalataya sa Panginoon. Dapat malawak, no, ang ating kaunawaan, no, sa mga bagay po na yan, mga kapatid. So, yun po ay mahalaga. Ano pa pong sabi nito sa 2 Thessalonians? No? 2 Thessalonians po, mga kapatid. Basahin po natin. 2 Thessalonians chapter 3, verse 13. No? Ano oras na po ba? Mahaba na pala, no? Oo. Panghuli po, no? 2 Thessalonians chapter 3, verse 13. No? Sabi ho dito, okay, Second Thessalonians chapter 3, verse 13 po. Sabi ho dito,
Datapwat kayo mga kapatid ay huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya dapat ay huwag tayo mapagod sa paggawa sa mga gawain po ng ating Panginoon. Huwag tayong mapagod sa pagsunod sa kalooban po ng ating Diyos. At marami pa. At yan po ay isang mabuti po yan sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya nawa ang mga pinag-aralan po natin na put off the old man and put on the new man ay dapat po nating gawin sa ating pong paglilingkod na ito at ipag-pray po natin sa Lord na kung saan po tayo nanghihina, dapat doon tayo palakasin ng ating Panginoong Diyos na buhay. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa Diyos po ang karangalan at pangatian.